Pumanaw na si dating PCSO board member at whistleblower Sandra Cam sa edad na 64. Sa Facebook post ng kanyang anak, sinabing pumanaw si Cam kahapon pero hindi na binanggit ang dahilan nito. Nakilala si Cam na self-confessed bagwoman ng Hueteng bago naging whistleblower ng gobyerno noong 2005 na nagsiwalat sa katiwalian sa loto at ilang politiko. Itinalaga si Cam bilang PCSO board member noong panahon ng administrasyong Duterte. Narinig niyo yun at nakita niyo yung mga pre. Ito yung anti-Marcos. No, ito yung talagang galit na galit kay PBBM na di umano'y ayon dito sa yung mga nakakita or mga nakakilala sa taong ito, no? Ay yung gusto nila mamatay si BBM pero si Sandra Cam ang binawian ng buhay. So sabi ng mga DDS, mga tangang DDS na sana ang Pangulo daw ganon, mangyari sa kanya yung ganon. Pero dahil sa hiling nila na yon, ang talagang namatay po ay si Sandra Cam. At alam naman natin na itong si Sandra Cam ay grabe din ito makabanat kay Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre mga pre, hindi naman natin ikinakatuwa yung pagkamatay ni Sandra Cam. 'Di ba? Actually nakakaawa pa nga siya 'di ba? Kasi napabilang siya sa mga maling mga kasamahan, 'di ba? Oo, sa mga yung tawagin na nating kampo ng demonyo, 'di ba? Oh, yung grupo nila mahilig magbanta, mahilig magsabing sana mamatay ka na, yung mga ganun na salita, 'di ba? Pero tingnan nyo, kanino bumalik yung hiling na 'yon? Ang hiling ng DDS, sana mamatay na daw si PBBM, lalo na yung nagkasakit yung Pangulo. Sana mamatay na daw, pero kanino bumalik ngayon? Diba? Sa mga DDS. Ayan po, namatay na si Sandra Cam. So yun po yung bibigyan natin ng reaction ngayon mga pre. Pero syempre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, ayan meron po tayong dito, meron po tayong Facebook page. Yan, Ballpoint Man 2.0. Huwag niyo pong kalimutang i-follow yung ating Facebook page. At syempre, meron po tayong Timberador. Yun na nga mga pre. Yun na nga. Okay? Unahin po natin bigyan ng reaksyon. Itong, eto, asan na ba yun, Lola? Eto, yan. 139 million basura. 139 milyong basura scandal. Malabon Mayor kinasuhan sa ombudsman. Uy! Bakit palagi na lang sangkot yung pangalan ng mga to? Sa mga kapalpakan, no? Diyan sa Malabon. Anyari, tapos yung kanila mga pangalan nandun sa nandun sa mga medalya ng mga bata, sa mga certificates, nandun yung muka nila. Medalya, nandun din yung mukha nila. Ay, grabe. Oo, maliwanag naman pamumuliti kayon. Eto. Ano na naman to? So, ito yung, may babasahin po tayo ngayon, mga pre. Ayan syempre, bago tayo magtuloy-tuloy so, hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. So, eto na. Ayan, basahin po natin itong nakasulat dito. 139 milyong basura scandal. Ayan Malabon Mayor kinasuhan sa ombudsman. Naku po, bakit naman? Ayan sinampahan ng kasong graft sa Office of the Ombudsman si Malabon City Mayor Jeannie Sandoval. Itong mga Sandoval talaga, apakalupit. Talagang araw-araw naririnig mo yung pangalan Yun nga lang, medyo kapalpakan, no? Yung mga ginagawa. Ayan kaugnay ng 139 milyong kontrata sa basura mula sa pribadong kumpanyang hindi naman ginagawa ang kanilang obligasyon. Naku. Ayan batay sa demanda ni Edeta Nadarisay,
residente ng Malabon bago pa siya nagsampa ng kaso. Siya at ang mga residente ay nagdala ng open letter kay Sandoval dahil sa pagtambak ng basura sa kanilang paligid sa matagal na panahon na naging sanhi ng pagkakasakit ng kanilang mga anak. Subalit hindi inaksyonan ng alkalde. Ano bang purpose? Bakit kayo naging alkalde? 'Di ba tulungan yung mga nasasakupan nyo? Hindi sa pamamagitan ng bibigyan mo sila ng pera araw-araw, ha? Hindi. O katulad niyan, may basura para na natambak diyan. Tapos patulog-tulog ka lang sa pansitan. Si Jenny Sandoval, patulog-tulog lang sa pansitan. O anong gagawin diyan? Lumayas ka na diyan. Bumaba ka na sa posisyon mo. At huwag ka nang mangarap ang tatakbo ka pa. Kung ganyan naman pala, hindi ka naman nagsisilbi sa taong bayan, di ka naman nagtatrabaho para sa kanila, bumaba ka na. Palitan na ng mayor yan. Yung partner nito, tumatakbong kongresista. Pare-parehong may issue. Si Ricky Sandoval, may issue din yun. Mas matindi yung issue nun. Sinabi pa ni Nadarisay ng Alliance of Concerned Citizens of Santulan na naging pabaya ang garbage. Ayun, naging pabaya nga sila. Alam mo, dapat mayor dapat yung talagang mangunguna diyan. 'Di ba? Tapos yung mga nasasakupan niya, gusto nang hindi tanggalin niyo yung basura na 'to, tambak na 'to, tapos hindi naman pala inaksyonan. Anong tawag doon? 'Di ba katamaran? Ano 'yan? Magtatanong ako umupo ka ba diyan para magtrabaho o magnakaw? Hindi, nagtatanong lang ako. KO! Talaga bang umupo ka diyan para magtrabaho o para magnakaw? KO! Yan yung tanong. Diba? Tanong po yun, hindi po kita inaakusahan. Okay? Ako'y nagtatanong kasi nakakapagtaka hindi ka gumagalaw. Anyway, hindi naman ikaw yung talagang kukuha ng basura doon utos mo lang yan, simple lang yan. Isang ganun lang. Isang ganun lang yan. Diba? Pero itong 139 million na basura na nasa kontrata. Paano na to? Saan ba kinuha to? Itong pera na to. 'Di ba pera ito ng mga taga Malabon? Na dapat itong pera na to ay nagagamit para dun sa kalinisan ng kapaligiran. 'Di ba? Pero, ang laking pera nito, pero tambak pa rin yung basura. May nagtatrabaho ba? Hello? May nagtatrabaho ba? Ayan Kontraktor ng alkalde na Metro, Waste Solid Management Group sa kanilang obligasyon dahil ang mga basura ay hindi naman hinahakot kaya maraming bangaw sa kanilang komunidad. Kung at nagkakasakit ang mga bata o yung katulad niyan, mga bata nagkakasakit. O kung yung binabayaran mo na yon hindi umaaksyon, abay ikaw bilang may kapangyarihan, gawan mo ng paraan. O paano susolusyonan yan? Kasi syempre, yung mga kabataan yung apektado diyan 'Di ba? Loko-loko na lang po talaga yung buboto dito kay Jenny Sandoval na to. Huwag niyo pong ibuto yan. Kung ganyan man lang, hindi man ina-actionan ngayong basura, hindi nga ina-actionan di ba? Tapos nagkakasakit yung mga kabataan. Hindi lang naman mga kabataan yung dapat tingnan dyan mga matatanda na may mga sakit, mga kabataan. Siyempre, basura yun, mabaho yun. Di ba? So yun, wag po nating suportahan yung ganyang klaseng politiko. Tingnan nyo, ang galing yan mga ko sa stage.
Pero yung basura hindi niya matapos-tapos. KO! Di ba? Oh. So, ngayon mga pre, ayan next topic po tayo. Bigyan po muna natin ng reaksyon itong si Amy Marcos mga pre. Grabe na yung kakapalan ni Amy talaga. Ayan, panoorin po natin yung video. Malinaw na nalagdag dun sa ating preliminary findings po so far. Lumalawak ang plano na gibain yung mag-amang Duterte. Narinig niyo po yun? Lumalawak daw po ang plano na gibain ang mag-amang Duterte. Unang-una, ito Amy Marcos, makinig ka. May issue na lumabas sa mga Duterte. So ngayon, pag-uusapan niya ng buong Pilipinas, hindi para gibain si Sara Duterte, hindi para gibain si Digong, or kung sino pa man Duterte, hindi ganun. Kundi para lumabas yung katotohanan. Ano ba talagang katotohanan? Kasi yung ibang mga vlogger, kinukontent yan eh. Binibigyan ng reaksyon. Porke na lang dun sa mga fake news talaga. Hindi na natin sakop yun. Diba? Tayo, katulad natin, nagbibigay tayo ng opinion, reaksyon sa mga nangyayari ngayon. Hindi po paninira yun, hindi po plano yung para gibain yung mag-ama. Hindi. Reaksyon ito, opinion. 'Di ba? Patungkol sa mga confidential funds. At iba pang issue, yung mga pagpatay. 'Di ba? Sa totoo lang, Amy Marcos sila mismo ang gumiba sa sarili nila. Sila yung bumato, nung bumalik sa kanila, piling biktima. KO! Tapos ikaw itong superhero na to, tagapagtanggol nila. Diba? Kung iniisip mo, Amy Marcos, na ito ay makakatulong sa pagtakbo mo bilang senadora, nagkakamali ka. Ito, inuulit-ulit ko na to, na ikaw, Amy Marcos, nako, sinusuka ka na ng mga Duterte. Sinusuka ka na talaga. Kung may tatanggap man sa'yo ng mga DDS, ng mga butante, iilan na lang yun. Hindi na sila solido sa'yo. Kasi dalawa yung mukha mo. Namamangka ka sa dalawang ilog. KO! Dilawan ayaw sa'yo. PBBM supporter ayaw sa'yo. DDS ayaw din sa'yo. Sino mo bubuto sa'yo? May supporter ka naman, Amy. Pero, iilan lang yun. KO! Ako'y naawa sa'yo. At eto pa, ginagamit ka ng mga DDS. Bakit? Ginagawa kang atakdog. Nagiging atakdog ka eh. Diyan sa Senado eh. Di ba? Di mo pansin yun, Amy? Or talagang gusto mong maging atakdog? KO! Tuloy. Lumalawak po dahil yung mga dates niya, parang pag tinignan mo, yung PI, naaalala ninyo yung pagbuwag ng ating saligang batas sa pamamaraan ng suhol ng AKA para pirmahan, parang yung plan A, hindi sila sigurado. Kung ganyan pala, Amy Marcos, ito kung may problema ka pala noon pa sa administrasyon, bakit sumama ka sa mga campaign rally? Nung kauna-unahang campaign rally ni Pangulong Bongbong Marcos. Napansin mo may mali sa ginagawa ng administrasyon? Bakit ka sumama? Bakit ka nandun? Diba? Kasi halimbawa ganito, may issue ngayon si PBBM. Ako si Amy. Palagi ako nagsasalita sa media na kontra talaga ako dyan sa kapatid ko na yan, ganyan. Kasi ayaw ko ng mga ginagawa niyan. Anyway, parang dahil sa mga issue na yan, di ba? Ayaw ko talaga ng mga ganyan. Okay, papanindigan ko, hindi ako sasama sa campaign rally. Pero nandun ka eh. Kakaiba ito si Amy. Habang nandun sa campaign rally ni PBBM, ay, pag ini-interview po ng media,
Ang talagang dinidiin, yung PBBM administration. KO. Di ba? Tapos ang pinagtatanggol, yung mga sinusuka siya ngayon. KO. Nakalimut. Alam mo, sabi ng mga nababasa ko dyan sa comment, mga nagko-comment sa akin, nakalimutan ka na daw nila, Amy. Hindi na daw Marcos yung tingin sa'yo ngayon. Duterte ka na daw. Kaya sabi sa mga nagko-comment. Tapos yung kay VP Sara, hindi ko maintindihan. Biglang plan B na naman, may impeachment. Na... Ito. Kung si Amy Marcos, nakailang hearing na sa Senado, bakit hindi nyo magawan itong impeachment laban kay Sara Duterte? Impeachment trial laban kay Sara Duterte. Bakit hindi nyo magawan ng paraan? Ayun yung tanong. Si Amy Marcos, I think, nakatatlo na, no? Oh, buti pa si Amy. Nakatatlo. Pero yung impeachment laban kay Sara, asan na yun? Tulog na? O pinapabagal nyo lang? Ano na? Cheese Escudero, ano na? Tapos sabi pa na Cheese, wala. Di daw siya talaga naghahabol na maging vice president. Wag nga ako pag politiko ka. Ito mindset ng politiko. Ganito ako ngayon, sa susunod na eleksyon, dapat nandun na naman ako. Or di kaya kung may mapatalsik na politiko, dapat palitan ko yung posisyon niya. Yun mindset ng mga politiko, wag nga ako. Pahambol ka pa eh. KO. Sabagay, hindi mo pwedeng sabihin yan sa media. Kasiraan mo yun. Naiintindihan ka namin. Pero sana naman, wag naman babagal-bagal. Diba? Tatakbo pa rin. Pagkatapos may ibang plano pa, yung ICC na ang dadampot kay Presidente Duterte. Iba-ibang plano, pero maliwanag na hindi nangyari kaagad-agad nung umaga ng March 11. Hindi po totoo yun, hindi ka panipaniwala. So yun lang yung video ni Amy mga pre, ano. At tandaan po natin, malapit na po yung eleksyon, wag po nating suportahan yung ganyang klaseng tao na, alam mo yung walang paninindigan, na imbis na tulungan yung gobyerno, mas lalo pa niyang hinihila pababa. 'Di ba? Wag po nating kalimutan, Amy Marcos para sa iniduro. Ngayon mga pre, ay bigyan po natin ng reaksyon itong kay Sara Duterte. No, itong paglabag niya, okay? Paglabag niya sa rules ng House of the Representatives. Siya yung nagbida-bida dun eh. Panoorin po natin Attorney Lopez started heading her way back to our detention center. The Vice President at about 10:05 also rode her convoy, which is right adjacent to our South Gate. And we were all assuming that she will start turning right, exiting the House of Representatives. However, her convoy went straight ahead, heading towards the Southwest Annex, South Wing Annex, sorry. And we talked over the phone with the security, and we were informed that the VP will just change using the room of the Honorable Pulong Duterte. And so we waited, but waited until 1 hour at about 11 p.m. I started to proceed to the office of the Honorable. Pwede ba yung Vice President pumasok doon? Kahit pa sabihin natin kapatid niya si Pulong sa opisina niya, pero hindi na office hour. Tapos bigla kang pupunta sa opisina ng kapatid mo, wala na eh. Diba? Pwede ba yun? So, para sa akin, marami din naman nagsasabi ng mga lawyer na nakikita ko sa internet na maliwanag po na may mga nilabag pong rules itong si Sara Duterte. Hindi porket Vice President ka ng Pilipinas, ganyan ka na kung umasta. Ang alam ko sa Vice President, kailangan humble ka. Katulad ni Leni Robredo. Diba? Humble. Kahit palagi siyang binabash noon, nung siya ay Vice President pa, pero never po yan nagmura. Never lumabag yan ng mga rules.
'Di ba? Sa House, walang nilabag na rules yan. Wala po. Pero iba itong Vice President natin ngayon. Feeling niya mas mataas pa sa kay Donald Trump. KO. 'Di ba? Duterte to find out what's going on, what's causing the delay. At about 11:30 p.m., I personally appealed to the protocol and the security of the Vice President at room 304 if they could possibly already leave the premises, as there's always a practice during long weekends that we turn off power in all our buildings. If you Oh, yun ha. May rules ha. Oh. Ito pakinggan natin. Ayan oh. possibly already leave the premises, as there's always a practice during long weekends that we turn off power in all our buildings. If you will note, if you will go around Congress during Thursday na walang pasok ng Biyernes, Sabado at Linggo, ino-off po talaga natin yung power. One, it's because to save on energy, dahil centralize ang air conditioning. And second, to prevent po yung occurrence ng electrical fire, dahil hindi po natin alam kung meron nakapag-iwan ng mga chargers or laptops or whatnot sa kanya-kanya mga opisina. So standard doon natin ginagawa yun. And normally nga po, So, muntik na palang naging critical pala yung kondisyon ng House of the Representatives nung nandun si Sara Duterte. Kasi nagpasaway. Pasensya na mga pre, medyo may tug lang dun sa labas kasi may kasalan. Oo. May kasalan kasi. Hanggang bukas pa to, pambihira. Rinig na rinig dito, oh. Di bale, hininaan ko na yung mic ko. Ako na yung mismo yung mag-a-adjust. Lalapit na lang ako. Lakas pala dito. Tama na nga yung disco-disco na yan. Ay, sus, Ginoo. Di ba? Kasi nga, bakit pinapatay yung ilaw doon sa house? Kasi, baka magkaroon ng mga sunog. Baka kasi may mga charger na nakasaksak doon. Siyempre, hindi naman talaga maiwasan yun. O di kaya mga laptop na naka-charge. Or mga speaker, mga ganun. O mga electric fan. Diba? At kung ano-ano pa nga mga appliances. Diba? May dancer. So, dapat lang talaga napatayin. Pero si Sara Duterte po, it's at 10:30 na ginagawa natin na ino-off. In the case last night, in deference to the Vice President, inabot po tayo ng 12:30 bago natin talagang in-off na. So, simula ho midnight or 12:30 in the morning hanggang kanina umaga, the close-in team of the Vice President stayed locked inside room 304. So about 7:30 this morning, upon request of our personnel and finance office, we had to turn on the power again dahil magtatrabaho po sila sa SWA. So that's about 7:30 this morning. 8 o'clock, the Vice President security team remained locked inside the room 304. At 10:53, we noticed the Vice President together with entourage left the room of the Honorable Pulong Duterte, and we followed her all the way to the detention facility. At 11:07 this morning, the Vice President was allowed by the chairman of the Governance Committee to visit and once again discuss with Attorney Zulaika Lopez at our House of Representatives Custodial Center. That's about all I have for you. Thank you. So ano mga pre, talaga namang ito si Sara Duterte ay nagpasaway. Alam ko pag ikaw ay ang kasamahan mo nakulong dun sa house, pwede mo ba samahan yun? Natural hindi. 'Di ba? So si Sara Duterte nagpractice makulong, sumama doon. Vice President ka, ganyan yung asal mo, tapos pagdating mo doon, nagmumura-mura ka, dami mong mga sinasabi, nagbabanta ka sa tatlong malalaking tao, Naku, tama ba yun? Diba? So may something dito sa Vice President natin. Diba? Sana po ay matingnan po ito ng doktor. Kung ang ating Vice President ay nasa tamang, alam mo yun, pag-iisip, siyempre concern lang tayo. 'Di ba? Para naman kasi mahirap na kung hindi naman wala naman sa ayos, 'di ba? Kasi yung baka mapahamak yung ating bansa. 'Di ba? Pasensya na po, maingay dito eh. So ayun mga pre, next topic na po tayo.
So, ngayon mga pre, ito yung talagang anti-PBBM talaga na talagang galit na galit kay Pangulong Bongbong Marcos. At mga supporter ng mga DDS palaging nagdadasal na sana daw po ay mamatay na ang presidente ng Pilipinas na si Pangulong Bongbong Marcos. Pero tingnan nyo po, sino yung namatay? Okay, si Sandra Campo ang namatay. Bumalik sa kanila yung kanilang mga pinagdadasal sa ating Pangulo. 'Di ba? Na si Pangulong Bongbong Marcos mamatay na daw. 'Di ba? Natandaan nyo noong time na hinuli si Digong ang mga supporter ng mga tanga na mga DDS nagsindi po ng kandila tapos may picture ni Pangulong Bongbong Marcos at pinagdasal nila na mamatay na daw, may nagsasabi pa rest in peace na daw, 'di ba? Tapos may ipapabarang pa daw po si Pangulo, 'di ba? At yun po yung nangyari, ang binalikan po ay itong si Sandra Cam. Siya po ang namatay. Kawawa naman. Hindi naman po ako galit sa'yo, pero ako'y naaawa sa'yo. So, eto, panoorin po natin yung video kung paano niya banatan noon yung Pangulo. Sinasabayan nung kami nasa Davao Prayer Rally, may sabay si Tambaloslos. Kilala niyo ba kung sino si Tambaloslos? Wala si Inday Sara, yan ang Ayan na, tambaluslos daw po. Sige, ano pa? totoo. Kung wala si Inday Sarang sumabay sa pinsan mo, walang Marcos na presidente ngayon. At walang Romualdez na Tambaloslos na maging speaker ngayon. Yun lang Sorry, si speaker pala yung pinatutungan nito. At syempre may banat din po siya kay Pangulong Bongbong Marcos. ang isipin mo. Ang administration na to, malaki ang utang laloob sa mga Duterte. If you remember, sinabi naman talaga noon ni Tatay Digong na he is a very weak leader. Tatay Digong, tapos ikaw yung nauna, sus Ginoo. Anyway, rest in peace na lang sa'yo ha, condolence. Nakikiramay po ang buong PBBM supporter sa pagkamatay mo. Ha? At eto po, panoorin natin yung kanyang binalita po kung kailan siya pumanaw. Eto, to. Pasensya na po, maingay dito ha. Kaya ako na lang yung lumalapit sa mic. Hanggang bukas pa to ng gabi, Diyos ko po. Yan. Pumanaw na si dating PCSO board member at whistleblower Sandra Cam sa edad na 64. Sa Facebook post ng kanyang anak, sinabing pumanaw si Cam kahapon pero hindi na binanggit ang dahilan nito. Nakilala si Cam na self-confessed bagwoman ng Hueteng bago naging whistleblower ng gobyerno noong 2005 na nagsiwalat sa katiwalian sa loto at ilang politiko. Itinalaga si Cam bilang PCSO board member noong panahon ng administrasyong Duterte. So yan ang buong PBBM supporter ay nakikiramay sa pagkamatay mo. Sana yung iyong paninira sa administrasyon at galit mo sa Pangulo ay sana ay matanggap yan ng Panginoon. Ha? Kasi alam ko yung Panginoon galit po sa mga tao na may galit or may dinadamang galit o may nilalamang galit sa puso. Okay? Hindi naman sa inuhusgahan kita pero good luck kung saan ka patungo, kung sa langit ba o sa impyerno. Okay? Kasi halatang halata na ikaw talaga ay may galit sa administrasyong ito. May pangalan yung tao, tinatawag mong tambaloslos. 'Di ba? Anong tawag doon? Kabastusan. So good luck and sana gabayan ka ni Lord. So yun na lang po muna yung ating video. Hindi na ako makaboilod dito kasi diba? Hindi ako makaboilo. Kaya nga dinidikit ko lang yung bunganga ko kasi pag pinul ko yung yung volume dito, ayaw ko niyan, Willie Rebellion yan. Ayaw ko niyan, Willie Rebellion yan. Hindi ko trip yung Willie na yan. Tigil mo yan, tigil. Patayin nyo yung dyan. Ha? Ayaw ko kay Willie Rebellion eh. Gusto ko Andrew bagong Pilipinas, bagong mukha. Hey! May isang salita, pero si Sarah wala. Ayun lang mga pre, at ako'y magpapaalam na muna pansamantala. Sa hindi pa nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. At syempre,
Meron po tayong Facebook page dito. Asan na ba yun? Ayan yung ating Facebook page. Ayoko, di ako kumakain yan. Magkape tapos ice cream, sus Mariusip. May kape na nga dito, ice cream pa. So, yun lang guys. Subscribe na kayo. Follow this Facebook page, okay? Bye-bye po muna, pansamantala.